Hello everyone! Welcome to Best Romance Novel. I am Miss Len, your narrator, and I'm excited to take you on another unforgettable journey through stories that will touch your heart and spark your imagination. Here on this channel, every story you hear is authentic, unique, and 100% original, carefully crafted by our talented writer, Jera, and brought to life through my narration. We are dedicated to creating meaningful and engaging stories just for you. If you love original love storytelling and want to be part of our growing community, don't forget to subscribe and hit the notification bell so you never miss a new upload. Thank you for your support and enjoy the story. And of course, for our comment of the day, we have here from Nori Hernandez. So amazing! You're so gifted with your beautiful voice and with pleasing personality all in one. Okay, thank you po. God bless, follower Nori Hernandez from Batangas City. Nako, kabatang, hello po. Ako po ay taga Batangas din. And shoutout sa lahat ng ating mga kababayang Batanggenyo na nakikinig dito sa Best Romance Novels. O siya, wag na nating patagalin pa. Narito na ang istorya ni Neverline at Esmond. Ang dami mo namang dala na gamit, anak. Uuwi ka pa ba? Isang buwan ka lang sa bahay ng ninang mo, di ba? Bakit wala ka ng paglalagyan ng mga gamit mo doon? Parang stress na kung tumingin ang mom ni Verlene sa mga pag-iimpake niya. Isang maleta at 2 bag lang naman yun. Lahat magagamit at importante, kaya walang pwedeng maiwan. Of course, Mom. Essentials to ng mga babae. Talagang marami kaming mga gamit. What if gagala kami ni Ninang sa kung saan? Dapat marami ako masusuot. Sagot niya naman dito sa kanakahinga ng maluwag patapos iimpake ang mga dadalhin. Bigla kasi siyang kinausap sa tawag ng ninang Sela niya na magpunta sa lugar nito. At gusto niyang mahiram para may makasama namang babae. Isa lang kasi ang anak nito at lalaki pa. Kung may nagpupunta naman daw na barkada ni Gary, lalaki rin. Wala ring problema kay Verlene gayong mas mayaman sa kanila ang ninang Sela niya. Paniguradong mag-e-enjoy siya kahit anong gawin nila. Malaki ka na. I know you'll take care of yourself. Tumawag ka lang dito sa amin. Kahit busy kami sa trabaho, we can still make time. Paalala ulit ng mom niya habang papalabas siya ng bahay. Nakailang tango pa ang ginawa para ipakitang nakikinig nga sa sinasabi nito. I got it, Mom. Aalis na ako. Bye. Take care. Pinasundo nga si Verlene kay Gary para safe siyang makarating sa bahay nila. Close rin naman sila at childhood friends kaya walang problema. Bakit pa excited ka sa amin? Di ka naman nangingibang bansa. Si Mom din nagpapaasikaso pa ng welcome party para sa'yo. Na para bang isa kang anak na nawalay ng ilang taon. Napangibi pa ito sa kanya habang nagmamaneho ng kotse. Inirapan niya naman bilang sagot. First time ko magstay sa lugar niyo ng matagal, no? Besides, Ninang loves me. Kaya nga kitang palitan bilang anak eh. Pinaplano ko na kung anong gagawin namin ni Ninang sa araw-araw. Can you give me suggestions? Ewan ko. Mga resorts, Mountain View. Gumagala lang naman ako kapag nagkakayayaan kami ng mga kaibigan ko mag-rides. Minsan nasa bahay lang din para mag-movie marathon. Nagkibit balikat lang si Gary. Wow! Unemployed yan? Natatawang sagot ni Verlene. Grabe. Bawal ba magbakasyon kung may trabaho na? Di ba pwedeng pagod lang? Ako rin. Babalik na sa amin after 1 month. Sana makapag-enjoy ako ng todo-todo rito. Tama nga naman kasi ito. Hindi porket may trabaho ka na, wala nang time para makapag-relax. You also need rest. Ano, robot lang ang atake na pwedeng mag-recharge agad-agad? Verlene, iha! Sa wakas nandito ka na rin. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Agad siyang sinalubong ng mahigpit na yakap ng ninang Sela niya. Malaki rin ang ngiting nakatingin sa loob ng bahay na may design pa talaga at nakasulat na welcome home. Talagang pinaghandaan nga nila ang pagdating niya. Thanks, Ninang. I missed you. Ikaw ba naghanda nitong lahat? Hindi ako kumbinsido na tinulungan ka ni Gary.
Siguro kaya siya pumayag siyang sunduin ako kasi tamad yan kumilos dito. Akmang kakainin nito ang dinampot na fried chicken pero ginamit pang panturo kay Verlene. Mabuti nga pumayag akong sunduin ka eh. Nakakapagod kaya mag-drive ng 3 oras tapos pabalik-balik pa. Babaeng to. Natawa na lang silang dalawa ng ninang niya. Tumulong siya sa pagluluto. Pati na rin ang mga kaibigan niya. Inimbitahan ko sa party mo para naman marami tayong mag-celebrate. Sa puntong iyon ay nagsidatingan nga ang mga kaibigan ni Gary. Medyo marami nga sila at lalaki pa lahat. Wala yata ni isang barkada na babae ang anak ng ninang niya. Kahit nga girlfriend, mukhang wala nga rin eh. Ayan yung mga friends ko. Pati lahat yan ng kagaya ko. 2 lang sa kanilang may girlfriend. May isa pa nga na wala rito kasi hindi mo rin yung type. Medyo bad boy kasi at hindi rin mahilig sa babae. Napatangulang si Verlene. It's fine. I'm just here for a vacation. Kuha lang ako ng foods tapos tambay ako saglit sa garden. Puntahan mo muna ng friends mo. Hindi naman siya masyadong friendly sa mga lalaki, kaya hindi rin siya nakikihalubilo sa kanila. Mas gusto niyang doon sa tahimik lang habang kumakain, habang nanonood ng dramas. Samantala, naalimpungatan si Esmond dahil sa malakas na tawa na nanggagaling sa baba. Nasa itaas kasi siya ng kahoy na tutulog, sa garden ni Gary. Paboritong tambayan niya sa tuwing nagpupunta sa bahay nila at kung gusto niyang matulog o kaya'y magpahinga ng walang nangiistorbo. Narinig kasi niyang may handaan at dumating daw ang inaanak ni Tita Sela, kaya napilitan siyang sumama kahit pagod galing sa overtime ng trabaho. Kaya imbes na kumain, doon lang siya sa itaas ng puno matutulog at masarap pa ang simoy ng hangin. Can you minimize your voice? May tao nagpapahinga rito. Malamig na sabi ni Esmond at bumalik sa pagpikit ng mata para bumalik sa pagtulog. Ngunit, nagulantang siya nang may biglang maghagis ng maliit na bato sa ibabaw ng puno. Sino nandyan? Bumaba ka! Anong ginagawa mo sa taas ng puno? Binabantayan mo bang mga kilos ko? Singhal nito sa kanya. Baala ka kung anong isipin mo. I just need some rest. Diyan? Sa taas ng punong yan? Are you one of Gary's friends? Hindi sumagot si Esmond. Wala namang ibang babae na pumupunta sa bahay ni Gary, kaya malamang ito na ang inaanak ni Tita Sela. Bakit ka ba natutulog dyan sa taas? Pwede ka namang makitulog sa loob. Alam mo bang delikado riyan? Isang marahas na buntong hininga ang pinakawalan niya bago tumalon galing sa puno. Wala naman ng silbi pa ang matulog ron dahil nauudlot lang din sa patuloy na pagsasalita ng dalaga. I've been sleeping here for a long time now. So far, ikaw lang ang nagsabing baka mahulog ako na para bang bata. May kagandahan nga ito nang makita niya, pero hindi siya interesado sa mga babae. Marami siyang nakilalang nabaliw sa kanila at ayaw niyang maging isa sa mga yon. Nilagpasan na lang ni Esmond ang dalaga para sana pumasok sa loob at makihalubilo sa iba. Excuse me, concern lang ako na baka mahulog ka. Hindi ka siguro madalas makatanggap ng concern galing sa iba kaya ganyan ka. Mas nauna pa itong maglakad sa kanya pabalik sa loob. Nainis niya yata. Napansin ni Esmond na lumapit pa kay Gary para siguro sabihin ang nangyari dahil tiningnan siya ng kaibigan mula sa malayo. Binaliwala lang din niya at kumuha ng pagkain sa mesa. I know that you don't like girls, pero maging mabait ka naman kahit kay Verlene lang. She's just here for a vacation. After 1 month, aalis din yun. At least try to be calm. Lahat na yata ng kasungitan nasa iyo na. Lumapit na nga sa kanya matapos kausapin ng dalaga. I'm just being me. Ayaw magpaka-plastic. Pero sige, iiwasan ko na lang siya para wala akong masabing hindi maganda. Kung hindi kami magkasama, walang problema. Sagot na lamang niya. Kahit na ayaw ni Esmond sa mga babae, wala naman siyang gagawin basta malayo lang sila sa kanya o hindi siya ginagalit. Nakakainis kasi yung mga papansin na pipiliting makipag-usap kahit halatang walang interes ang tao sa kanila. She's talkative. Kung sakaling makausap mo siya, huwag mo sisigawan ha. Paalala pa ni Gary sa kanya. Pagak naman siyang natawa. Alam ko na kagad kanina pa. Hindi ko naman nasigawan. Just tell her that I don't like annoying. Kahit pa sabihin ko, wala yung pakialam.
Tama nga ang sinabi nito dahil nung patapos na ang araw ng welcome party para sa dalaga, lumapit ito sa kanya na naka-poker face ang muka. Hindi masaya, hindi rin galit. Yun bang wala lang ekspresyon? Nilahad pa ang kamay sa harap niya. What? Kung humihingi ka ng candy, sorry, wala ako. Inirapan lang siya ni Verlene. Actually, hindi ako friendly sa mga lalaki. At madalang lang ako mag-approach lalo na kapag hindi ko type. But just to tell you, nagbigay lahat ng friends mo ng welcome gift sa akin. Ikaw lang ang hindi. So, where's mine? Tumaas ang kilay ni Esmond dahil ilang segundo lang yata yon sinabi. Literal nga na napakadaldal nito. I didn't bring anything with me. At saka bakit kita bibigyan? Di naman kita kilala. Kahit simple lang, or kahit 5,000. Alam kong pinakilala na ako sa ni Gary. Sinulya pa ng binata ang mga kaibigan, pero tinawanan lang siya saka isa-isang lumabas ng living room. Mukhang trinaydor siya ng mga ito at ibinilin sa dalaga, gayong alam nilang hindi niya kayang maiwan ng mag-isa kasama ang babae. Fine. Next time. Ipapaabot ko na lang kay Gary. Hindi ako naniniwala na may next time pa. Sa mukha mong yan, I'm sure you're just lying. Ngayon lang ako kukuha ng gift mo. Can you understand? Wala nga akong dala. Ano sa tingin mo maibibigay ko? You want my jacket? Here, take it. Pagkatapos, wag ka nang lumapit sa akin. Yun na yata ang pinakamataas na sinabi ni Esmond dahil sa inis. Pero nginisian lang siya ni Verlene habang umiiling-iling. I'll take something you'll never forget. Akmang sasagot siya nang bigla nitong halikan sa labi at agad na lumayo sa kanya. Napamura pa siya ng ilang beses bago ito tumakbo palabas ng living room. Habang siya ay gulat at halos hindi makagalaw sa nangyari. Kahit si Verlene ay hindi makapaniwala sa padalos-dalos niyang ginawa. Napakasuplado rin kasi at cold ng binata kaya sinampulan niya. Yun nga lang, binigay pa ang first kiss dito na parang exchange gift lang. Sino ba namang baliw na babae ang gagawin yon? Siya lang. Nabanggit kasi ni Gary sa kanya na madistansya raw si Esmond pagdating sa mga babae. At ayaw na may lumalapit o kumakausap man lang dito. Kaya gusto niyang subukan kung hanggang saan nito kayang deadmahin siya. Where do you want to go? Dali, ikaw ang mag-decide. Beach, hiking, camping, traveling? Sunod-sunod na tanong ni Ninang Sela niya. Napaisip naman saglit si Verlene hanggang sa may ideyang pumasok sa isip niya. How about camping, Ninang? Let's bring Gary and maybe some of his friends too. Dapat sa atin lang naka-highlight ang mga gagawin. Napaka-boring kung isasama na rin natin sila. Ninang, of course magsasaya tayong dalawa. It's our time together. Pero gusto kong sa forest tayo mag-camping. Yung secured naman siya. Di ba meron ditong lugar kung saan pwedeng mag-camping at safe? But still, kailangan natin ng mga magdadala ng gamit at tagaluto para mas mag-enjoy tayo. Suggestion niya, nagbabaka sakaling pumayag ito. Well, that's a good idea. Tatawagin ko muna si Gary para ipaalam sa kanya. Sagot ng Ninang Sela niya. No need po. Ako na. Just pack your things at susunod agad ako. Hinintay niya pa talaga sa gate si Gary kahit gabi na para salubungin ito ng balita. Siyempre, kailangan itong ma-seminar sa mga gagawin. Naghihintay ka ba ng pasalubong ko? Wala. Galing akong bar. Malilintikan ako ni Ma'am kapag nagdala ako ng alak dito. Pabiro itong hinampas ni Verlene sa balikat. Sira, we're going on a camping trip tomorrow. Isasama ka namin ng Ninang para may magdala ng gamit. Aside from that, pwede ka magdala ng isang kaibigan mo sa trip natin. Isa lang, okay? Para naman may makakausap pa. Kumunot ang noo nito sa narinig. Kaibigan? Sa dami nila, halos lahat baka gustong sumama. Paano naman ako pipili? Di ako na. I want to bring Esmond. Pero wag mong sabihin na ako nag-utos sa yung isama siya. Just make excuses. Pwede rin gamitin mo ang pangalan ni Nina Ninang kung sakaling tatanggi siya. You can do that, right? Nilagpasan siya ni Gary para kumuha ng tubig sa kusina. Halatang ayaw pumayag sa gusto niya. Bakit si Esmond? Mahihirapan ako ron. I already told you about him. Imposible na bang type mo yun? Hindi magandang biruin siya, Verlene. Just do it.
Ako nang bahala kapag napapayag mo siya. Call him now. Bukas ng 8 a.m. ang alis natin. I heard mayaman siya. Kotse lang ang meron tayo rito. Si Esmond may van. Sabihin mo kako yun ang gagamitin natin papunta sa camping site. Halos umabot sa tenga ang ngiti ni Verlin nang mapapayag nga ni Gary ang binata na sumama. Kahit labag sa kalooban dahil ginamit ang pangalan ng nanay ng kaibigan. Kahit ganon, daw ito, malapit din ang loob kay Ninang Sela dahil kahit sino naman sa mga kaibigan ni Gary ay parehas lang. Unang plano pa lang ay success na. Sisiguraduhin niyang talagang papansinin siya nito habang nasa camping sila. Ang galing! Usapan natin taga-bitbit lang ako ng mga gamit, hindi driver. 3 oras na naman ako magdadrive nito. Oh, sino sa passenger seat? Reklamo ni Gary. Lumapit naman doon si Esmond, kaya hinila ito ni Verlin pabalik. Nakareserve yan para kay Ninang Sela. Ano ka ba? Ninang, dito ka na umupo. Mas relax sa harapan at hindi rin magbabalak si Gary na bilisan ng takbo na para bang nasa karera siya. Tama ka nga. O sige na Gary, pumasok ka na riyan. Huwag nang maraming satsat at hindi sa atin yung van. Ako na lang ang magdadrive, tita. Sakto lang ako magpatakbo. Singit ulit ni Esmond, kaya pinanlakihan niya ng tingin si Gary na agad pumasok sa driver's seat. Mabuti at mabilis itong nagets ang senyas niya. Baka natatakot na magtabi sila sa backseat at mahalikan ulit, kagaya ng unang beses pa lang nilang magkakilala. Kaya ko na pala. Pumasok na kayo nang makaalis na tayo. Habang nasa biyahe at nag-iisip si Verlin kung paano kukunin ang atensyon ng binata, nakatulog na si Ninang Sela sa harapan at nakafocus lang din sa pagdadrive si Gary. Pwede niyang sulitin ang oras para makipag-usap dito. Pwedeng pakikuha ng candy ko sa bag? Yang black. Nahihilo kasi ako eh. Malumanay niyang sabi rito. Hindi na siya sinulya pa ni Esmond at agad binuksan yung bag na tinutukoy para hanapin ng candy. 3 na yan. Pwede bang umusog ka ng konti ron? Napangiwi si Verlin pero hindi sinunod ang sinabi nito. Bagkos ay naghanap pa siya ng paraan para magkausap sila ulit. Pwede bang pakikuha ng tubig sa bag? Nanuno yung lalamunan ko. Gaano ba kalayo ang bag sa'yo? Reklamo nito pero ginawa pa rin. Ang sakit ng leeg ko. Pwedeng sumandal sa balikat mo? Imbis na makatulog si Edmond, ay nagising agad ito saka sinamaan siya ng tingin. Napapreno pa nang wala sa oras si Gary, kaya nagtagumpay ang binatang makipagpalit ng pwesto sa kanya. Oh, pasensya na. Antok pa kasi ako eh. Siya naman na mag-drive. Mag-set up pa ng tent at magluluto pagdating doon. Maawa ka sa akin. Pagtatanggol ni Gary sa sarili nang ito na ang katabi ni Verlin. Sige na nga, mamaya na lang ulit. Buong magdamag sigurong nakabusangot ang mukha ni Esmond sa nangyari. Mula sa biyahe hanggang sa makarating sila sa campsite. Hindi naman sa minuminuto dumidikit o nakikipag-usap sa kanya si Verlin. Kaso, nakakainis ang mga utos nitong para bang wala si Gary sa paligid para siya lang ang tawagin. Kumbaga, alam niya naman kung paano magpatayo ng tent, pero todo demand pa rin ito. Sa pagkain, meron itong gustong specific na pagkakaluto, pero ayaw namang kumilos. Hindi niya naman plano ang camping, pero nadamay pa sa mga pinaggagawa. Halatang-halata na sa itsura mong pikon ka na. Chill lang. Habaan mong pasensya mo. Anong kahabaan ko? Eh wala na nga akong pasensya. Ganyan ba talaga siya? Alam mong nananakal ako ng babae. Putol ni Esmond sa sinasabi ni Gary. Kaya mo bang sakalin yan? Hindi mo nga masigawan. Hanggang death glare ka lang eh. Sa tingin mo magagawa ko yun kung nandito si tita? Mamaya talaga. Dalhin mo siya kung saan si tita para masakal ko yun. O kahit siya na lang ang ilayo mo para makahinga ako ng maluwag. Anong pinag-uusapan niyo? What are we doing tonight? Biglang singit ni Verlin, kaya napatikom ang bibig ni Gary. Saka iniwan na naman siya roon. Ni wala man lang balak pagsabihin ng inaanak ng nanay nito. Can you maintain your distance? Ayaw lumalapit ka sa akin. Seryosong sabi ni Esmond sa dalaga. Bakit ba ganyan ka sa akin? Maganda naman ako. Ano bang type mo? Wala. I would never like you. Mas gugustuhin ko pang maging single habang buhay. Ah, talaga ba? Malay mo.
Huwag ka magsalita ng di pa tapos. Baka magsisi ka. No way. Can you just go? Hindi niya talaga alam kung anong trip ni Verlene at iniinis siya palagi. Baka dahil alam nitong ayaw niya sa mga babae, kaya sinusubukan ng pasensya niya. Palagi ring nagtatagumpay dahil kuhang-kuha nito ang inis niya. Kinagabihan ay kailangan nilang kumuha pa ng kahoy para sa bonfire nila. Nagkulang kasi gayong ginamit kanina, kaya bilang mga lalaki, naatasan sina Esmond at Gary na kumuha. Uupo na sana sila pagkabalik nang sabihin ni Tita Sela na sumunod daw sa kanila si Verlene pero hindi naman nila nakita. You should look for her. Asamahan ko si Mom dito. Baka nasa tabi-tabi lang yun. Utos ni Gary sa kanya. Hindi rin siya makatanggi at naroon si Tita Sela, kaya tumuloy na lang sa paghahanap sa dalaga. Nasaan na ba kasing babaeng yun? Pinag-aalala niya lang ang mga tao. So it means nag-aalala ka? I was waiting for you to come and find me. Dahil sa gulat ay napaligon si Esmond, ngunit agad ding napasandal sa puno nang mapagtantong malapit na lang ang mukha nila sa isa't isa. Are you playing with me, woman? Nagkibit-balikat lang si Verlene habang nasa ganoong posisyon pa rin. Hide and seek? Siguro. Napairap lang siya, saka umalis sa pwesto nila at nag-aambang bumalik sa tent nila. Sumunod ka na, huwag mo maligaw pa uwi. I won't come to find you again. Wait! Dalhin mo naman itong mga kahoy na kinuha ko. Masakit ng kamay ko eh. Akala ni Esmond ay nagbibiro lang ito, pero may mga kahoy nga sa isang tabi. Binuhat niya na lang para wala itong satsat at sumunod na pabalik. Verlene, ayos ka lang? Saan mo siya nahanap? Tanong ni Gary sa kanya. Sa malapit lang. Nawawala na parang pusa. Kagating kita riyan eh. Mahinang bulong nito pero narinig niya naman. O siya, kayo na lang ang hindi pa kumakain. Nauna na kami at nagutom kanina. Pagkatapos ay matulog na kayo ha? Bukas maaga tayo mag-hiking. Singit ni Tita Sela saka pumasok sa tent. Tinanguan lang din sila ni Gary para magpatuloy sa ginagawa. Mauna ka nang kumain. Ayusin ko lang itong mga kahoy. Sabi ni Esmond kay Verlene na himala at sumunod sa sinabi niya. Ilang minuto pang nakalipas at walang ni anino nito ang kumakain sa hapag. Imposible namang tapos na itong kumain. Kaya hinanap niya sa tent nito dahil nakabukas din. Nang silipin ay nakatalikod lamang ito na parang may kung anong ginagawa. Bakit hindi ka pa kumakain? Ano ka ba, aray? Gulat nitong sigaw at napadaing nang matapon sa kamay nito ang alkohol. Ano nangyari dyan? Kunot noong tanong ni Esmond nang itago ni Verlene ang kamay sa likuran. Wala. Just a small cut. Bumalik ka na ron. Mauna ka nang kumain, susunod na ako. Mabilis naman siyang kausap at tumalikod. Pero nakailang hakbang pa lang ay bumalik siya at walang pasabing pumasok sa tent ng dalaga. Baka mamaya multuhin pa siya ng konsensya at hindi tinulungang gamutin ang sugat nito sa kamay. What are you doing? Akala ko ba hindi ka nag-aalala? May sinabi ba akong nag-aalala ako? Gusto ko lang ng malinis na konsensya. Akan na yung kamay mo. Bilis. Napangiwi naman ito. Aray ha, dahan-dahanin mo naman. Masakit kaya? Hindi mo ako tinutulungan eh. Parang binubuntong mo lang sa sugat ko yung inis mo sa akin. Kasalanan ko ba kung bakit nangunga ka ng kahoy kahit hindi ka naman inutusan? Hindi ka nga nagluto kanina tapos yun ang gagawin mo. Lumabas ka na nga lang. Nakakainis ka. Napabuntong hininga si Esmond at lumabas ng tent ni Verlene. Iritado na ito dahil sinara pa ang tent pagkatapos niyang lumabas, kaya umalis na lang siya para kumain. Natapos na lang at lahat, pero hindi ito sumunod, kaya nasa isip niya na baka kumain na ito kapag wala na siya roon. Dapat nga ay nagsasaya si Verlene dahil bonding nila yon ng ninang Sela niya. Pero dahil panira ang humor ni Esmond, mahirap i-feel yung moment. Nakatulog pa siya kagabi nang hindi kumakain dala ng inis niya sa binata. Maaga tuloy siyang nagising para kumain at para rin makapaghanda sa hiking nila. Magdala ka lang ng towel, tumbler at cellphone kung kailangan. Huwag ka magdadala ng mabibigat. Yes po, Ninang. Let's go. Tapos naman tayo mag-prepare. Nagtataka itong lumingon sa likuran nila na para bang may hinahanap. Nasaan yung dalawa? Akala ko ba kasama sila? Ay, baka tulog mantika pa. Hindi yata sanay gumising ng maagang mga yun eh.
Tayo na lang po. Ite-text ko na lang si Gary na umalis na tayo kung sakaling gusto nilang sumunod. Nakashare rin naman yung location ko sa kanya. Sagot na lamang ni Verlin kay Ninang Sela. Pero sa totoo lang, ay baka masira lang ang mood niya ng sobrang aga dahil sa pagiging masungit ni Esmond. Mas mabuting start your day productive. Bahala na kung deadmahin ulit siya nito mamaya. I told you to bring your boyfriend. Nakalimutan kong itanong sa'yo nang dumating ka. Pag-open ito ng topic, nang magsimula silang umakyat ng bundok, mahina siyang natawa. The problem is, I don't have one. Sabi ko naman sa'yo, Ninang, hanapan mo ako, di ba? I need your help kasi wala akong oras maghanap. You've met Gary's friends. May natitipuan ka ba sa kanila? I can help you with them. Kung wala ay maghahanap ako sa mga anak ng friends ko. I'm sure may magugustuhan ka sa kanila. Actually, I'm interested with someone. Pero hindi siya interesado sa akin eh. Still, I want to shoot my shot. Napakagat ng labi si Verlin nang sabihin yun. Life is too short to waste your time on someone who's not with the same interest as you. Hindi ka na bumabata. Find your match. Payo naman ni Ninang Sela sa kanya. That's why I want to try and you must help me, Ninang. Kilala mo si Esmond. Kaya nga pinilit ko si Gary na pasamahin siya dito at sabihing request mo para makilala ko siya. I like someone who's hard to get because they're hard to steal. Oh my! Si Esmond? He's a nice guy. Pero sigurado ka ba, Iha? Ayaw niya sa mga babae. Let's see then. No one can resist my charms. Nasa kalagitnaan pa lang sila ng pag-akyat nang makatanggap siya ng text mula kay Gary na susunod daw sila at baka kung anong mangyari sa kanila. Mas mabilis pang nakaisip ng paraan si Ninang Sela na tawagan ng anak at kunwari nag-aalala dahil nagka-sprain si Verlin habang umaakyat kahit hindi naman totoo. Gusto niyang matawa sa palusot nito pero kailangan umayon lahat sa plano at gawing kapani-paniwala ang aktingan nilang dalawa. Nakakita ko na sila mula rito. Umupo ka ni Rian malapit sa bato. Sakto't pinagpapawisan ka na. Namumula pang mukha mo sa sikat ng araw. Pagkapaalam nito sa kanya, kaya agad siyang pumwesto sa napag-usapan. Ano nangyari, Ma'am? Kaya niya pa bang maglakad? Bakit naman kasi kayo nauna? Eh di ba nga sabay dapat tayo? Problemadong sabi ni Gary kaya hinampas siya ng nanay nito. At sinong gusto mag-hiking ng tanghali, aber? Ang usapan natin, maaga. Tama na ang usapan na tulungan niyo na siya. Akmang aakyayin si Verlin ni Gary nang bigla siyang hilahin ni Ninang Sela sa braso at nagsasakit-sakitan ng paa. Nakalimutan ko ring inumin ang gamot ko kanina. Alalayan mo nga ako at masakit ang tuhod ko. Oo na. Mom naman kasi. Esmond, pakilala nga kay Verlin. Ang layo na natin sa baba. Nag-hiking pa kasi kayo hindi naman pala kaya ng katawan. Paano na lang kung wala kami? Mas nauna na sila Gary at Ninang Sela kaya walang nagawa si Esmond kundi ang nalalayan siya. Palagi namang labag sa kalooban ng binata sa tuwing pumapayag siya sa hinihinging pabor kaya lubos-lubusin na lang. Ouch! Dahan-dahan naman. Nahihirapan ako maglakad eh. Pag-aarte ni Verlin, kunwari ay napapahawak siya sa paa kaya malalim itong napabuntong hininga at umupo. Sumampa ka sa likuran ko. Mas matatagalan tayo sa pagbaba kung sasabayan ko pa kung kailan ka hahakbang. Baka mabigat ako. Di gugulong tayo sa baba. Di mamamatay tayong dalawa. Sasampa ka ba o iiwan kita rito? Ang tikas kasi ng ulo mo. Napanguso naman siya. Ayaw mo rin nun? Till death do us part? Sinamaan siya ng tingin ni Esmond at akmang tatayo ulit nang biglang sumampa si Verlin sa likuran nito. Baka mamaya mapikon ito ng todo at totohanin niyang iiwan siya roon. Si Ninang Sela na nga ang gumawa ng paraan para magkaroon sila ng moment ng dalawa. Worth it din kasi amoy na amoy mula sa likuran ang panlalaki nitong pabango na sobrang nakaka-addict simhutin. Malapit na tayo. Pwede ka nang bumaba. Ayoko nga. Masakit pa kaya. Pakihatid na lang ako sa tent ko, please. Hindi na tumutol pa ang binata sa pakiusap niya at sumunod. Siguro naman bababa ka na. Pa ako naman ang sumasakit kakabuhat sa'yo. Hilaw siyang napangiti rito. Thanks. What do you want to eat?
I'll make it up to you. Wag na. Tatayo ka naman ulit tapos aalalayan kita. Just stay there. Kaya ko ng sarili ko. Ano gagawin mo pagbalik? Bibisita ka ba ulit sa bahay? Pagbabaka sakaling ni Verlin, sinulyapan siya ni Esmond bago sumagot. I don't think so. Babalik na ako sa trabaho. Wala na akong oras pagbalik. Saan ka ba nagtatrabaho? Ako nang pupunta sa'yo. Hindi maipaliwanag ni Esmond kung bakit kahit naiinis siya sa mga babae at ayaw niya sa presensya nila, hinahayaan niya pa ring lumalapit si Verlin sa kanya. Siguro kasi malapit ito kay Gary. At Ninang Sela. Pero kahit ganoon ay hindi naman dapat mapalapit din sila sa isa't isa. Ayaw niya sa mga palasalita pero sa tuwing nagtatanong si Verlin, sumasagot siya. Ayaw niya rin ng inuutusan palagi at gumagawa ng pabor. Pero kahit sinabing napapilitan, kusa pa rin gumagalaw para gawin ito. Di ka ba dadaan sa bahay? Magluluto si ma'am ng hapunan. Baka lang gusto mo. Sumulpot pa nga si Gary sa opisina niya para lang sabihin iyon. Isa siyang engineer at marami silang projects ngayong taon na dapat matapos. Kaya balik na si Esmond sa pagiging busy. Pakisabi kay tita busy ako. O order na lang ako ng Grab. Baka dito na ako matulog. Kung wala kang oras pumunta sa bahay, mag-apatid na lang ako ng pagkain dito. O utusan naman yun si Verlin. Nahinto siya sa ginagawa dahil sa narinig mula rito. Huwag mo sabihin sa kanya kung saan ako nagtatrabaho. Mamaya magugulo pa yun dito. Wala akong oras para patulan ng mga kadaldalan niya. Don't be so mean. She's different from all the other girls out there. Iba nga siya. Pasumobra pa sa kanila. I told you I'm not interested with her. May pagdidiin na Esmond sa bawat katagang binitiwan. Pasensya ka na rin pare. Interesado yun sa lalaking walang interes sa kanya. Mas nakaka-stress pa nga si Verlin kaysa sa mismong trabaho niya. Dahil kinagabihan ay dumating nga ito sa opisina niya dala-dala ang pagkain na niluto ni Tita Sela. Nakakapagtaka nga at pinapasok ito ng guard sa labas. Ano sinabi mo sa guard para papasukin ka? Nagkibit balikat lang ang dalaga. Sabi ko lang na maghahatid ako ng lunch para sa future husband ko. Here, luto ni Ninang. Pero nasanay na lang din siya sa kung paano ito sumugot sa kanya. Inutusan mo siguro si Gary kanina para makapunta ka rito. Just put it there. Makakauwi ka na at magkatrabaho pa ako. Kailan ka ba free? Can we go out? Kung may iniinom lang si Esmond ngayon, baka nasamid na siya sa biglaang tanong ni Verlin. Bumisita ka para makipagbonding kay Tita Sela. Bakit ngayon paraksakan ka na pumupunta? Just do what you want to do. This is what I want to do. Pupunta talaga ako rito araw-araw para lang guluhin ka kung iiwasan mo ako. Binigyan siya nito ng mapanghamong tingin, kaya napapikit na lamang siya. Fine. Sa Saturday, okay na? Let's meet up somewhere. For now, just go back. Sumilay ang matamis ng ngiti mula sa mga labi ng dalaga at binigyan pa siya ng flying kiss bago nagsimulang maglakad paalis. Saktong may nagsidatingan siya mga katrabaho na pumasok din sa opisina niya at nakasalubong si Verlin. Lahat sila ay nakatingin dito bago bumaling ang tingin kay Esmond na para bang gulat sa nakita. Boss, sino yun? Di ka na allergic sa babae. Pagkakayong sismoso. What do you want? I'm busy. Iritado niyang sagot, ngunit binigyan lang siya ng mapanoksong tingin ng mga ito. Busy pero nagpapasok ng babae. Nagbago ka na talaga, boss. Baka hindi mo na gustong pag-usapan ng trabaho, ah. Sinamaan ni Esmond ng tingin ang mga empleyado kaya bumalik ito sa totoong pakay. Siguradong di magtatagal ay maiiso siya kung sakaling kumalat sa iba na may lumalapit sa kanyang babae. Mabilis na dumating ang araw ng Sabado nang hindi niya namamalayan. Pinilit pa nga ni Esmond na kalimutan ang nangyayaring meet-up nila ni Verlin bago pa man dumating ang araw na yon. Pero hindi. Gusto niya pa ring isiping maigi kung anong pumasok sa kokote at pumayag sa usapan nila. Na kahit kailan ay hindi niya ginawa sa tanang buhay ang lumabas kasama ang isang babae. Saan ka pupunta? Tara, inom tayo. Biglang sumulpot sa harap ng bahay niya si Harold, ang isa sa mga kaibigan nila ni Gary na playboy. Eto palagi ang nag-aaya sa kanilang barkada na mag-bar. Pas, may lakad ako ngayon.
Masyado pang maaga para dyan. Akmang lalagpasan nito ni Esmond nang marinig ang sinabi nito. Narinig ko may nag-aabol na naman sa yung babae. This time, nahihirapan kang itaboy. Need my help? In what way? Malapit yun kay Gary at Tita Sela. You shouldn't play with her. Napangisi naman ito saka tinapik siya sa balikat. Don't worry. I have my own ways. Tutulungan kita kung ayaw mo sa kanya. Medyo gumaan ang loob niya sa sinabi ng kaibigan dahil sa wakas, makakahinga na siya ng maluwag. Pero sa ngayon, ay kailangan niya munang siputin sa usapan si Verlin dahil kahit paiwasan niya ito, ay gagawa pa rin ng paraan na makalapit sa kanya. Siguro pagkatapos na lang dahil tiyak na papasok sa eksena si Harold. Hi, Esmond! Alam kong pupunta ka. Sasama ka kahit saan ka pupunta, right? Kumikinang pa ang mata ng dalaga na hinihingi ang sagot niya. Napabuntong hininga na lang siya. Just for today. Ngayon lang at hindi na mauulit. Okay. How about Sogo? What? Ano bang pinag-iisip mo? Malakas itong tumawa kaya hindi niya mapigilang mapatitig. I'm just kidding. Let's have a meal. May nakita kong restaurant sa internet na pinupuntahan ng lovers. I think masarap doon. Napairap naman si Esmond. Are we lovers? Gumising ka nga. Whatever you say. Desisyon ko pa rin ang masusunod, no? Nakibit balikat si Verlin. Gusto ko ng spicy foods. What do you want? Aside from you, spicy din. Same pala tayo. Pilit hinuhuli ni Verlin sa mga ganong pick-up line si Esmond. Baka sakaling lumambot ito kahit konti sa kanya. Masaya na nga siya sa part na pumayag itong makipagkita sa kanya. Kahit nung una ay aminado naman siyang trip-trip lang ang pagpapapansin niya sa binata dahil na rin sa mabilis itong mapikon. May problema nga yata talaga siya sa attachment issue na kahit ayaw nito sa kanya, mas lalo lang nagugustuhan ang characteristics na taglay. Hindi ka mabubusog kung saan ka nakatingin. Pagkain bang pumunta mo rito o hindi? Kakain na nga eh. May tatanong pa sana ako. Eat first. Mamaya ka na magtanong. Maaga pa para dumaldal ka kahit nasa harap ng kapagkainan. Sumipsip muna si Verlin sa smoothie na in-order ni Esmond para sa kanya. Kumunot ang noon niya nang maalasahan ang mangga kaya sinubukan niyang uminom ulit. Is this mango? Hindi ko ba nasabi sa iyo na ayoko sa mangga? Sumulyap ito saglit sa iniinom niya bago sumubo ng pagkain. Siguro. Nakalimutan ko na yung in-order ko sa'yo. Tatawag na lang tayo ng waiter para papalitan yan. Marahan siyang umiling. No need. Kumain na lang tayo. Tubig na lang ako. Pilit tinatago ni Verlin ang pangangati ng balat dahil allergic siya sa mangga. Hindi naman kasalanan ni Esmond at nakalimutan niyang sabihin dito. Namumulang pisngi mo. I think it's because of you. Just eat. Kahit sa leeg may blush. May allergy ka ba? Nahuli ng binata ang pagsulyap niya sa mangga kaya agad itong tumayo para lapitan siya. I'm fine. Hindi naman ako mamamatay. Iinom lang to ng gamot, okay na. Nangyayari din sa akin to minsan. Pagkapakalma niya rito. And what? Ihintayin mo hanggang sa lumala. Nasaan ang gamot mo? Bibili pa lang. Tapusin muna natin tong pagkain. Sayang eh. Let's go to the hospital. Kailangan mong matingnan. Namumula na pati braso mo. Hindi na tumutol pa si Verlin dahil pakiramdam niya lumalala na ang pangangati sa balat. Kung makapagpatakbo ng kotse si Esmond, para bang mamamatay siya kapag hindi nadala agad sa ospital. Konti na lang iisipin niyang nag-aalala ito sa kanya. Huwag mo na lang sabihin kay Gary at kay Ninang Sela yung nangyari. Mawawala rin to. Mag-aalala pa sila. Piling niya rito matapos tingnan ng doktor. Sino magbabantay sa'yo rito? May kailangan akong puntahan na kliyente. Pumunta sa opisina at hinahanap ako. Tanong ni Esmond. Napaisip din siya. I don't know. Wala naman akong ganong kilala. Pero sige, puntahan mo na lang. Kaya ko ng sarili ko. Hindi na makati yung allergy. Maghintay ka lang dito. May tatawagan ako para magbantay sa'yo pansamantala. Babalik ako para ihatid ka pa uwi. Yun ang salitang pinanghawakan ni Verlin galing kay Esmond. Kaya nung pinadala nito sa ospital si Harold, ang isa sa mga kaibigan nila ni Gary ay hindi siya umangal. Hindi niya nga lang masyadong bet dahil may konting background information siya tungkol dito na tinagurian daw na playboy
sa grupo nila. Sabi ng doktor, ayos ka na. Pwede nang ma-discharge. Inumin na lang daw yung gamot kung sakaling bumalik yung pangangati sa balat mo. Sabi nito sa kanya. Tumangulang si Verlene habang nakatingin pa rin sa pinto. 7:00 na ng gabi at kaninang tanghali pa siya naghihintay na bumalik si Esmond. You can go now. Thank you. Hindi hintay mo mang bumalik siya? What makes you think he will come back? Kumunot ang noon niya sa tanong nito. Dinala niya ako rito. Siya rin ang mag-uuwi sa akin. He clearly said that. Naghihintay pa ako sa text niya. Itinaas ni Harold ang hawak na phone at pinakita ang convo nila ni Esmond. Sinabi nito sa kaibigan na siya nang mag-uwi kay Verlene at may kailangan siyang asikasuhin. Kaninang hapon pa yon at gabi na ngayon. Hindi man lang nag-abalang mag-text sa kanya kung ano nangyari. Mukha tuloy siyang tanga na naghihintay sa wala. Hindi ko na siguro kailangan pang ulitin sa'yo na ayaw niya sa mga babae. He's intentionally doing this to get rid of you. Baka sawa na yun sa pangungulit mo. Mainisin yung tao at wala halos pakialam sa mga tao sa paligid niya. May parte kay Verlene na nasaktan sa realidad na iyon. Nandito naman dapat siya para magbakasyon at makipag-bonding kasama ang ninang sela niya. Isang malaking kamalian na naghabol siya kay Esmond. Pagod na ako. Pakihatid na lang ako sa bahay. Sasabihin ko na lang kay Gary na may pinuntahan ako at nakisakay ako sa'yo. Nakangiti namang tumango si Harold. Ikaw bahala. Walang problema sa akin. Nang makauwi ay agad siyang nagpahinga nang hindi tumitingin sa phone. Total wala namang update na dapat pang hintayin. Bukas na bukas ay aalis siya para mag-beach ng ilang araw kasama si Ninang Sela. Kahit si Gary na lang ang isama para magdala pa rin ng mga gamit nila. Hindi na kailangang may ibang sumama pa. Nag-away ba kayo ni Esmond? Hindi mo siya binabanggit sa akin. Nagtatakang sakaad nito. Lagi naman akong inaaway no, Ninang. Nakakainis. Ako para sa kanya. But it's fine. As if naman siya lang ang lalaki sa mundo. I can find another. Nakangiting sagot ni Verlene. Kahit sa kaloob-looban ay naiinis din siya. Ni wala ngang paramdam galing sa binata hanggang ngayon. Talagang hindi nga ito bumalik ng ospital para ihatid siya pa uwi. Ang boring na wala akong ka-vibes dito. I called some of my friends. Sunod sila rito. Yung iba dala girlfriend nila. Yung iba naman sarili lang. Pagkapaalam ni Gary sa kanila. Saan ka nagaya? Tinext mo isa-isa? Hindi ba usong group chat sa'yo? May GC kami, doon ako nag-announce. Sasama yung iba pero sure ako si Esmond hindi yun. Hindi siya mahilig maligo sa beach. Napairap lang siya. Paniguradong dahil sa kanya kaya ayaw din nitong pumunta. Who cares? Hayaan mo siya. Kanina pa tumutunog ang phone ni Esmond at siguradong dahil na naman ito sa group chat nila. Baka nagkayayaan na naman ang grupo sa kung saan kaya nagpasya siyang buksan ng messages para malaman. Niyaya pala ni Gary silang magkakaibigan na sumunod sa beach kung nasaan sina Tita Sela at Verlene dahil bored daw siya at inutusan na lang palagi. Umuo rin ng iba dahil sa libreng pagkain at siya lang ang mag-isang tumangi. 10 minuto ang nakalipas nang tumunog ulit ang group chat at nagsend ng picture si Gary. Si Harold yon na inaabutan ng inumin si Verlene at mukhang nagkakatawanan pa sila. Tinutokso na rin ng dalawa kaya napataas ang kilay ni Esmond. Uy pare, napatawag ka. Sa beach kayo. Saan mo location? Hindi niya na pinatapos ang pagkasalita ni Gary habang kinukuha ang susi ng kotse niya. Bakit? Di ka naman mahilig sa beach at malayo rin to. Just give me the location. Wala akong sinabing maliligo ko. Pinatay na kaagad ni Esmond ang tawag para wala na itong sabihin. 1.5 oras ang naging biyahe bago makarating doon tapos wala pang dalang ibang gamit o kahit pamalit man lang. Nakapang engineering suit pa siya na pumasok ng beach na para bang naligaw ng lugar na pinuntahan. Himalat pumunta ka ng ganyan pang shot mo. Tara, kain ka muna. Guys, si Esmond nandito. Bungad ni Gary. Isa lang ang hinahanap ng mga mata ni Esmond pero wala ito ron. I'm so full. Nasaan ang hotel room nyo? Aminin mo nga sa akin. Ano bang pinunta mo rito? Imposibleng magsasayang ka ng gas at iiwan mong trabaho para sa wala. Pinanliitan siya ng mata nito kaya agad na nag-isip ng palusot si Esmond. I just want to chill. Nandito kayo kaya bakit hindi ako pupunta? Kami ba nandito o si Verlene? Sus, kunwari ka pa.
Delikado na yan pare Nasa pool area siya. Punta nun, baka kinakausap pa siya ni Harold. Hina mo kasi. Pinagsasabi mo. Pagde-deny niya pero pumunta pa rin para hanapin ang pool area. Ngunit, bago pa man makarating doon, ay nakasalubong niya na si Harold at may bitbit pang inumin. Ngumiti ito saka tinapik siya sa balikat bago umalis ng walang pasabi. Just take your time, Ninang. Maliligo tayo pagkatapos mo magbihis. You're showing that body to everyone. Napaigtad si Verlin sa biglaang pagsasalita niya. Nakaawang pa ang bibig at hindi makapaniwala sa nakita. Why are you here? I don't think you're invited. Really? O baka ayaw mong pumunta ako rito? Tumaas ang kilay ni Esmond nang lagpasan siya ng dalaga. Siguro. You're a woman hater, right? Bakit ka pupunta sa lugar na maraming babae? What's with you and Harold? Nililigawan ka niya? Ano naman sa'yo? It's none of your business. Hindi ka naman pakialamero. Ano nangyari sa'yo? Sa totoo lang, ay nagtataka siya sa biglaang pagbabago ng kinikilos ni Verlin. Hindi lang sila nagkausap ulit kahapon, ay para bang ibang tao na ang kaharap niya ngayon. And you? What's wrong with you? Pinalagan kita sa ospital kahapon. Nakaalis ka na raw kasama niya. Hinatid ka niya pa uwi. Sabi naman ni Esmond kaya pagak itong natawa. Nagmamaang-maangan ka pa. You clearly told him to send me home. Bakit ka pupuntas ng ospital kung ikaw mismo nagsabi nun kay Harold? Why? Kasi ayaw mo kong kasama? Alright, you hate girls. I didn't expect you to come with him. Sabi mo, hihintayin mo ako. Paano nga? Kitang-kita ko sa screen ng phone niya na inutos mo yon. Ganun ba ako katanga para sa'yo para maghintay sa wala? Paano kung hindi ka bumalik, Gets ko naman kung ayaw mo sa akin at nakukulitan ka. That's why I won't do it again. Tuluyan na siyang iniwan doon ni Verlin na hindi alam kung anong sasabihin. Walang rason na kayang sabihin si Esmond dahil totoong sinabi niya yun kay Harold. Hindi lang niya inaasahang ipapakita nito mismo sa dalaga ang convo nila at baka yun ang paraan na sinasabi nitong tutulungan siya para ilayo sa kanya si Verlin. Pabor naman dapat yun kay Esmond dahil nga ayaw niyang mapalapit sa kahit sinong babae. Kaya mas mabuti nang pumasok na sa eksena si Harold. Tama lang naman siguro ang ginawa niya. Esmond, are you okay? Mukhang balisa ka. Biglang dumating si Tita Sela galing sa loob ng hotel. Ngumiti lang siya rito at saka marahang umiling. I'm fine, tita. Stress lang sa work. Magpapahinga muna ako dito sa gilid ng pool. Alam mo bang hindi lahat ng nakasanayan mong solusyon gumagana sa lahat ng pagkakataon? Sometimes you have to change ways. Napalingon si Esmond nang umupo ito sa tabi niya. What do you mean, tita? I know what's happening between you and Verlin. Pumunta siya rito para bisitahin ako at makapag-bonding kami. When she met you, nagulat kami nang biglang magbago ang desisyon niya. She wants me around, but she wants you to be there too. Ibang-iba tayo ng preferences sa isang tao. Kaya hindi ko siya masisisi kung magustuhan ka niya kahit hindi mo siya gusto. Binigyan siya ng makahulugang tingin ni Tita Sela. She's just playing with me. Inis niya lang ako. Yun ang meaning ng pagpapapansin niya. I don't believe she likes me. Palagi ko nga siyang tinataboy. Naniniwala kasi siya sa opposite attracts. Pero kung may gagawin kang ikakasama talaga ng loob ni Verlin, baka kapag late mo nang na-realize na may gusto ka sa kanya, siya naman ang aayaw sa'yo. Napangiti siya ng mapait. It's not like that. Hindi ko naman ramdam na gusto ko siya. It's for you to decide. Paalala lang, mahirap kapag babae nang umayaw sa'yo. Hindi naman talaga galit as in galit si Verlin kay Esmond. Mas lumala lang ang inis niya dahil parang hindi big deal dito ang pag-iwan sa kanya sa ospital at ibang lalaki pang inutusan na magkatid sa kanya. Kakalimutan na nga dapat niyang nangyari. Pero sumulpot pa talaga ang binasta sa beach kung kailan hindi niya hinihiling na dumating ito. Minsan, wrong timing din ang mga wish. Delay na kung dumating. I think he's here for you. Tukoy ni Harold kay Esmond. Nandito lang yun kasi baka pinilit ni Gary. Bakit naman yun pupunta para sa akin? Siya nga mismo yung gumawa-gawa ng paraan para iwasan ko siya . Oh, ba't nakamusangon ka? Disappointed?
Napairap agad si Verlin. I'm not. Anong akala niya sa kanya umiikot ang mundo ko? No way. I'll make him regret what he did. Biglang lumapit sa kanya si Harold at pinunasan ang gilid ng labi niya gamit ang hintituro nito. Akmang iiwas siya ng magsalita ito. Sluging, nasa di kalayuan lang. Hinahanap ka siguro. Lumayo ka na lang kapag umalis na siya. Pagkasulusin mo. Duh! Asa, hindi yun marunong magselos. Kampanteng sagot ni Verlin. Medyo nakakapagtaka nga lang at kahit gabi na, nandoon pa rin sa beach si Esmond at nakikisama sa kanila. Actually, sila naman ang magbabarkada. Siya lang yata ang nakikijoin dahil kay Gary. Isama na lang si Harold na mukhang nag-e-enjoy na magkunwaring sweet sa kanya sa tuwing napapatingin sa kanila si Esmond. What are you guys doing? Hindi mo ba napapansin ang matalim na titig sa'yo ni Esmond? Parang si Gary pang kinakabahan ng ibulong yun sa kanya. Pakailam niya. I'm enjoying here. Huwag mo siyang pansinin. Pande-deadman ni Verlin dito. Lumayo ka kaya ng konti kay Harold. Suggestion lang oh. Why would I? Single naman ako. Biglang nabasag ang isang baso na hawak kani-kanina lang ni Esmond. Natigilan silang lahat at napatingin dito. Hey, ayos ka lang. Tanong ni Harold na kakabalik lang sa pagkuha ng inumin. Marahan siyang tumango rito at binalik ang tingin sa gawin ni Esmond kanina pero wala na ito roon. Where is he? Umalis na. Baka umuwi na yun. Agad na sagot ni Gary kaya pansamantala siyang nag-excuse para sundan ito. Saktong bubuksan na nito ang kotse kaya tumakbo si Verlin para buksan din ang passenger seat na katabi. What are you doing? Baba. Seryosong sabi ni Esmond. Pero imbes na sumunod ay nagsuot pa siya ng seatbelt. You didn't say you were leaving. Tapos hindi ka na ulit babalik. Ganyan ka naman, di ba? What about you? Pinaglalaroan mo lang din naman ako. Dahil alam mong ayoko sa mga babae, di ba? Kahapon nasakan ka. Ngayon kay Harold naman. What's next? And who's next? Taas noong sinalubong ni Verlin ang mga tingin ng binata. Hindi ba ito ang plano mo? Pumayag kang lumapit ka sa akin, di ba? Tapos ngayon na pinapansin ko siya, ganyan ka. Ikaw yung nakakalito rin eh. Ang sabi ko sa'yo, interesado ko sa'yo. Hindi kay Harold. You pushed me to do this. Kung ayaw mo ko makita, uuwi na lang ako sa amin. Hindi niya na natapos ang sasabihin nang halikan siya ni Esmond ng biglaan. Sa dami ng ininom niya, baka panaginip lang pala to lahat. You stay. Hindi ka na babalik doon. Bigla na lang nitong pinaandar ang sasakyan paalis sa beach. Nanlaki tuloy ang mata ni Verlin sa gulat kung saan siya dadalhin ito. Wala ka man lang signal. Nakasimsot pa ako oh. Yung phone ko naiwan sa table. Where are you going to take me? To my place. Simpleng sagot ni Esmond na wala pa ring reaksyon. Pagkatapos siyang halikad, parang hindi pa rin kumuho pa ang inis kanina. Bahay mo? Anong gagawin natin doon? Ano sa tingin mo? Bahay-bahayan? Agad siyang napayakap sa sarili dahil sa konting tela na suot. Imposibleng hindi ito nata-turn on sa kanya. Maganda rin siya at sexy kahit na paano. Kumalma ka nga. Kidnapping to ah. Hindi ako pumayag na sumama sa'yo. Hininto ni Esmond ng kotse saka inunlock ang pinto. Hinihintay na lumabas si Verlin doon pero hindi. They told you I'm a bad boy. Pinakita ko na sa'yo kung bakit hindi ka pwedeng dumikit sa akin. Still, you kissed me. May utang ka sa akin. You have to pay for it. Hindi porket binigay ko sa yung first kiss ko. Pwede kang bumawi kahit kailan mo gusto. Hindi na ito sumagot pa hanggang sa makarating sa bahay ng binata na maihahalin tulad sa isang mansyon dahil sa laki. Pagkapasok pa lang ay walang kahit isang bumungad sa kanila. Just a room upstairs. Bihis ka. May mga damit doon na pwede mong suotin. Gulat siyang lumingon dito. May mga pambabae kang damit? Tumangulang ito. I have my mom and a younger sister. Tuwing bakasyon lang sila umuwi kaya ako mag-isa lang rito. Aakyat na sana si Verlin nang makaisip siya ng kalokohan. Well, tayo lang naman palang dalawang nandito. Are you sure you don't want to see me like this? Pinasadahan siya ng tingin ni Esmond mula ulo hanggang paa bago tumalikod. Just strange, Verlin.
Gary will kill me if I touch you. Umakyat ka na habang nakakapagtimpi pa ako. Sige, bahala ka. Masakit daw yan sa puson, sabi nila. Mas nadoble yung sakit sa'yo kapag hindi ako nakapagpigil dito. Banta nito sa kanya, kaya patakbo siyang umakyat sa taas. Napailing na lang si Esmond bago umakyat sa sariling kwarto para makapagbihis. Sakto pagkatapos ay binuksan niya ang phone dahil mukhang kanina pa itong tumutunog at nagbavibrate. Nakailang tawag na pala si Gary sa kanya habang sa group chat nila ay pinaghahanap si Verlene. Hindi na raw kasi bumalik sa beach ang dalaga kanina pa at iniwan ang phone sa table. Esmond, sinundan ka ba ni Verlene? Huli ko siya nakita nung tinanong niya ako kung saan ka nagpunta. You must be at home. Nag-aalalang sabi ni Gary sa kabilang linya. Yeah, don't worry, she's with me. Iuwi ko na lang bukas. Kalmadong sagot niya sa kaibigan. Lintik ka pare. Alam mo bang muntik nang umiyak si ma'am dito? What did you do to her? Kapag may ginawa ka talaga sa kanya, tatamaan ka sa akin. Sigurado ka bang tamang sinasabi mo? Baka siya nga pang may gawin sa akin. Pagkatapos sabihin yun ay pumasok nga sa kwarto niya si Verlene, natapos nang maligo at nakabihis na ng formal na damit. Lumapit ito sa pwesto niya para makisali sa usapan. Hi Gary! I'm fine. Huwag kang matakot na may gawin siya sa akin. Mas matakot ka pa kung ako may gawin sa kanya. Huwag ka nang istorbo. Pakisabi kay Ninang uuwi ako bukas. Oy! Ba't babae ka ba talaga? Pinatay pa agad ng dalaga ang tawag habang si Esmond ay nakatitig lang dito at hinayaan siyang gawin kung anong gusto niya. Sinisira mong reputasyon ko. Ano na lang iisipin nila sa akin? Pinanliitan niya ito ng mata. I will take responsibility for that. Huwag kang mag-alala. Nakangiti nitong sagot sa kanya. Come with me downstairs. I'm going to cook something. OMG! Marunong ka? Pero hindi ka ba kumain kanina? Umiling si Esmond. I just drink. Wala akong ganang kumain kanina. Napatutop ng bibig si Verlene nang pasimple niya itong tingnan. You're such a great pretender. You can lie with your words but not with your actions. Nagsiselos ka rin naman pala. I am not. Hindi ako nakakaramdam ng ganun. Then, magpasundo na lang ako kay Harold dito total. Napaigtad ito nang marahas niyang ilapag sa mesa ang bitbit na sandok. Pero imbes na matakot ay lumapit lang ito sa kanya. Nagluluto ako rito. Nakakadistract ka. Mabilis siyang hinalikan ni Verlene sa mga labi, kaya mas talong hindi makagalaw si Esmond. Alam mo, nakailang kiss na tayo pero wala naman tayong label. Now you want one? Huwag mo na ulit babanggitin sa harap ko ang pangalan ni Harold. Why? He's your friend. Kaibigan din siya ni Gary. Kunwari iinisente nitong tanong. I don't care. As long as you're with me, you're not allowed to say it. Hindi mo rin naman ako pag-aari. Hindi mo rin ako friend. Be my girl then. Tingnan natin kung makakalapit pa siya sa'yo kung akin ka na. Tumaas ang sulok ng labi ni Verlene na para bang hinihintay lang na sabihin niya yon. Mukhang naisahan na naman siya nito. Sige, payag ako. Ganito lang naman pala kabilis kunin eh. Mabilis na lumipas sa mga araw at sa bawat nagdaan na yon ay napapansin ni Esmond ang unti-unti niyang pagbabago. Simula sa pag-check niya ng phone minuto na kadalasan niya lang namang isinasantabi, lalo na kapag oras ng trabaho. Minsan ay pinag-iisipan pa kung anong susuotin kung lalabas silang dalawa ni Verlene, na para bang ayaw niyang mamukhang bad boy nga sa paningin nito. Hindi siya yung tipo na palangiti, pero nahuhuli na lang ang sariling ganoon ang ginagawa kapag nagsasend ng picture sa kanya ang dalaga o kaya'y magkausap sila sa phone. Hey! Surprise! Akala namin gabi ka pa uuwi anak. Masyado ka na namang babad sa trabaho. Mabuti't maaga kang umuwi ngayon. Biglang bungad ng mom ni Esmond sa bahay niya. Nagulat pa siya nang makita ito kasama ang kapatid na si Aina dahil wala mo lang pasabi na uuwi sila. Maaga ka naman pala, kuya. Sana nagpasundo na lang kami sa'yo. Kailangan daw ngayon. Bakit hindi kayo nagsabi agad na uuwi kayo? What for? Ang tagal mo nga mag-reply sa mga messages namin. Saan ka ba kasi pupunta? Aren't you going to spend your time with us? Wala kang ang girlfriend. Ako na nag-aalala para sa kinabukasan mo. Hindi na natapos pang sasabihin ng mom niya nang biglang may mag-doorbell sa labas. Alam na ni Esmond kung sino yon,
Dahil may date sila ni Verlin, kaya pagkabukas pa lang ng pinto ay tumalon agad ito para yakapin siya. Hi babe! Ready ka na ba o magpapalit ka pa? I got 2 tickets in cinema. Excited na ako magnood ng movie later. I was about to change, but... Naputol din ang sinasabi ni Esmond nang sumabat ang nanay niya. Babe? Girlfriend ka ng anak ko. Oh my God! Who's into girls? Akala namin bakla ka na, kuya. You're always with the boys. Singit pa ni Aina kaya napasapos siya sa noo. Hilaw lang na napangiti si Verlin sa dalawa at kumaway. Hi po. I wasn't informed that you were there. Bigla lamang sila nandito nung dumating ka. Sasabihin ko sa'yo kung alam ko rin. Sagot ni Esmond. Wala na siyang nagawa nang hilahin ng mom niya si Verlin at dinala sa taas. Sumama pa si Aina na pinanliitan siya ng mata dahil walang kahit anong binabalita sa kanya. I'm fine, babe. Diyan ka na lang muna. You better stay there. Huwag mo kami guguluin sa taas. Banta ng mom niya. Napapikit na lang ng mariin si Esmond. Mom! Aina! Don't scare her! Baka mamaya kung anong itanong niyo sa kanya. Walang paglagyan ng sayang nararamdaman ni Verlin habang nasa bakasyon siya nila ni Ninang Sela. Marami naman silang naging bonding, napuntahan at nagawa habang nandun siya. Pero ang pinaka-highlight lang siguro ng bakasyon na yon ay ang part na nagka-boyfriend siya. Sino ba namang mag-aakala na ang binatang tinataboy siya palayo? Sinusungitan siya palagi at halos naririndi kapag magkadikit ang balat nilang dalawa ay tuluyan na ngang nahulog sa kanya. Kung tutuusin, hindi sapat ang 1 buwan lang ng pananatili niya ron at sumobra pa nga ng 1 linggo't kalahati. Nakipag-bonding pa kasi ang mom at kapatid ni Esmond sa kanya, buhat nang umuwi sila at malamang may girlfriend na ang woman hater nilang anak. Kaya ngayon, oras naman para siya na ang umuwi. Sigurado ka bang ayaw mo kong sumama sa'yo? Your mom might wonder why I let you go home alone. Nag-aalalang sabi ni Esmond pero pinisilang ni Verlin ang pisngi nito. It's fine. Mom will understand. Pwede ka namang pumunta sa next time kapag hindi ka na busy sa work mo. For now, tapusin mo muna. Ano ba to? Parang nanonood lang ako ng PDA Singit ni Gary, kaya bumaling dito ang tingin ng binata na seryoso pa ang mukha. Take care of her. Ayusin mo pagpapatakbo. Wow, na para bang driver niyo ako kung mautusan Natawa lang din siya sa kalumingon sa pinto kung nasaan si Ninang Sela na nalungkot sa pag-uwi niya. See you next time, Ninang. Love you. Bumalik na kaagad si Verlin sa pagtatrabaho nang makauwi siya sa kanila. Siyempre, dating gawi. At kailangan bumawi sa mga perang nagastos niya sa bakasyon. Napapawi lang din ang pagod sa tuwing magkakausap sila ni Esmond sa video call. Mahirap ang LDR. Pero alam naman nilang kaya nila yung lampasan ng magkasama. Verlin, may client na kailangan i-meet sa restaurant na nasa gilid lang ng kumpanya. Walang vacant Pwede bang ikaw na lang? Pakiusap ng katrabaho niya ron kaya agad siyang tumango at naghanda ng dadalhin. Ako na rito, ayos lang. Agad niyang hinanap ang table number sa sinabi sa kanya nang makarating sa loob ng restaurant. Nang mapansin niyang isang vacant table sa dulo, kaya dahan-dahan na lumapit nun si Verlin at umupo. Tamang number naman pero walang client na nakaupo. Sorry, next year na ako saglit. Sabi ng isang pamilyar na boses nang lumingon siya. Agad na naglaglag ang panganang mapagtanto si Edmond ito. At may hawak pang isang bouquet ng bulaklak. Babe, what are you doing here? Paanong ikaw ang client ko? Ngumiti sa kanya ang binata. Ngiti na hindi niya gaanong nasisilayan noong una pa silang magkakilala. Happy Valentine's Day, babe. Here's your flower. It was my plan to surprise you. Nakakainis ka. Naiiyak ako, ano ba? Tinitingnan na tayo ng mga tao. Napahampas si Verlin sa dibdib nito dahil sa pagiging emosyonal, kaya hinalikan siya ni Esmond sa noo. Thank you for your efforts. Kung hindi ka kausang lumapit sa akin noon, hindi rin kita mapapansin. Baka hanggang ngayon ayoko pa rin sa babae. I mean, ayoko pa rin naman sa iba. Sa'yo lang ako. Because it's you who changed me. I love you. I love you too. Thank you for making my wish come true. This is my first flower and will always be memorable. Hindi naman porket lalaki, sila lang ang pwedeng mag-first move sa babae. Girls can do the same. If your intention is pure and your feelings are genuine,
Bakit pa kailangan maghintayin o maghintayan kung sino ang mauuna? You'll know it when you're in love. Dahil kusa mo nang malalaman at mararamdaman yon. And if you do, just go for it. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsuporta. Shout out po kina Jason Maputi, Josefa Cabrera, gayon din kay Janisha Barnes from Oregon, USA. Ako po muli si Miss Len, hanggang sa susunod na istorya, dito lang yan sa Best Romance Novel.